Ito yung isang binabantayan natin at maiba naman tayo. Alam po naman dito sa MA Pinoy TV, PBA, basketball o politika, basketball artista. Ayan, okay? Kasama ang NBA, kasama ang boxing, kasama ang golf, kasama ang showbiz, lahat politika pinag-uusapan dito. This time ay pag-usapan natin ang NBA. Kasi maraming Pilipinong mahilig manood sa NBA, katulad ko. Alam nyo, mahilig din tayo sa ganyang klaseng mga entertainment at sports dahil pang-relax. Business din, para pa-relax at nakakatulong kahit paano sa mga Pilipinong nai-stress sa anumang lugar sa buong mundo. Lalo na po itong controversial na palapit na ho, dalawang game na lang yata at playoffs na. So yung controversial na LA Lakers, nina LeBron James at iba pa. Tingnan natin kung saan makakarating. Mukhang ibang klase talaga yung LeBron James. Ano kaya kinakain ni LeBron? 41 years old? Kung maglaro, parang 25 years old lang. Grabe. Napakaswerte ng NBA. Hindi lang ng Lakers. Alam niyo bakit? Kasi ang laking market, ang laking publicity, ang laking business ng naipapasok ni LeBron sa National Basketball Association, hindi lang sa Lakers, sa kanyang team. Kasi talagang pinapanood siya. Pero siyempre, yung iba tututol at kontra pa rin dyan. Wala tayong magagawa. Kanya-kanya tayo ng interpretation at pananaw dyan. Ako ang tingin ko, si LeBron James ay kailangan ng NBA. Dahil siya ho yung may tuturing nating isang lehitimong Amerikano, Black American, na talaga nagdadala ng NBA. Kasi kung yung mapapansin, ang mga sumisikat or nakakakuha ng matitinding award dyan sa NBA ngayon, sa nakalipas na 5 taon, kadalasan po ay mga taga-Europe, European basketball player na nasa NBA. Or hindi talaga lehitimong American citizen. Kasi yung kasalukuyang MVP ngayon, taga-Canada yun. Diba? So si LeBron po ang nagdadala ngayon. Dahil mukhang hindi ko alam kung bakit. Yung mga lehitimong mga Black American o White Americans na nasa NBA parang hindi kasing sikat at galing na katulad ng pinagdaanan at kasalukuyang pinagdadaanan nitong 41 years old na si LeBron James. Sa bagay, sa totoo lang, kahit naman sinong tao, sikat, may pera, at lahat-lahat, kahit anong sabihin natin, meron pa rin tumututol. Karapatan naman niyo yan. Okay? Kanya-kanya tayo ng paniniwala. Pero ako sa tingin ko yan, si LeBron James ang nagdadala, hindi lang sa team ng LA, kung hindi pati sa buong NBA. Kasi nga, ngayon lang tayo nakasaksi, nakakita ng ganitong 41 years old, pero grabing maglaro. At ang lakas ng dating nito sa kabataan. Kasi ang basketball, entertainment business yan. Ito'y malaking tulong sa kabataan na mag-concentrate sa sports, hindi lang sa basketball, anumang sports. Nakakatulong sa development, nakakatulong sa magandang buhay, business sa ating mga kabataan. Kaya yung galaw ng 41 years old na ito, malaking tulong sa kabataan sa buong mundo, hindi lang sa mga Pilipino. Lalo na kung talagang ito'y magtutuloy-tuloy na magtagumpay dito sa playoffs na magsisimula parang next week na yata yun April 18 or 19 ang aktual na umpisa ng playoffs. Okay? Ngayon sila ay naglalaro sa number 4, number 5 na sa Western. Okay lang kasi dalawa yung nawala, si Luka at saka si Reeves nawala dahil may injury, pero sana makabalik. Pero binubuhat ni LeBron at kaya niya. Kung inyong mapapansin sa akin hong tingin, nitong mga nakarang linggo at buwan na aktibo si Reeves at saka si Luka, si LeBron ay hindi gaanong nakaka-score ng marami dahil kasi siya ay parang tinatawag nila ay option 3 na lang. Parang hindi talaga siya yung tinuturing na franchise player dahil si Luka nandun. Ngayon dalawang kasama nila, parehong injury. Si LeBron talaga ang nagbubuhat at mukhang kayang-kaya pa. Doon sa kanyang ginawa ng isang araw sa hometown ng Golden State Warriors sa San Francisco yan. Kita mo yung galaw niya. Double-double at talagang binuhat niya ang team.
na para bang hindi 41 years old. Kaya ang lahat ng nanonood sa buong mundo, pati na yung mga broadcaster, sports writer at broadcaster sa Amerika, nagugulat sa performance. Kaya nga ang tanong ko, ano kayang kinakain ni Lebron? Ano kayang vitamins na itong mamang ito? Napakaswerte nitong si Lebron at ng kanyang pamilya at ng NBA mismo. Good for business. At talagang maraming kabataang nahihikayat. So ayan ha. Sana ay nakatulong tayo sa ating opinion sa ganitong sitwasyon. Mag-abang tayo dyan sa papalapit na playoffs. Anuman team ang inyong pinaniniwalaan, sinusuportahan. Anuman pong players ang inyong pinaniniwalaan, laro lang ito. Hindi naman tayo nakikipag-sugal kasi business at sugal lang pinapasok ng iba. Hindi tayo nagsusugal. Tayo ay natutuwa lang at nagiging parte lang ho tayo ng mga audience tagahanga ng NBA. Ano ha? At ating suportahan ito. Hopefully sa darating ng mga panahon, talagang lihitimong 100% na Pilipino mapupunta dyan. Ngayong kadalasan, mayroong pangilan-ilan dyan na Filipino-American, pero hindi 100% ang Pilipino. So sana pagdating ng araw, yung ating mga malalarong kabataan sa Pilipinas na nanonood ng NBA, makarating kayo dyan. Talagang gumaganda ang buhay pag nakakapasok dyan. Kasi nga, dollars ang pinag-usapan. $1 million ang kontrata dyan. Ay pag nakakakuha ka ng ganong sitwasyon na ba, di ba? Kung merong mga taga-Europe na nakakakuha dyan ng magagandang kontrata, ang may taga-Japan, di ba? Japanese, Chinese nakakapasok dyan. Meron tayong dalawa na yatang Filipino-American dyan. Taga-New York at saka yung isa ay taga-Houston, di ba? Pero hindi nga 100% eh. Kailan kaya merong 100% na Pilipino na makikita natin sa NBA na maglalaro, di ba? Meron tayong parang Filipino-American din si Alepag, pero assistant coach ng Sacramento Kings, di ba? So, ganun. Si Ispo, yun naman Filipino-American din na head coach ng Miami, di ba? Pero hindi rin 100% Pilipino eh. Pero yung maganda yung galing dito na talagang 100% Pilipino. Pero maglalaro sa NBA, yun ang kailangan. Katulad katulad ng yung mga Chinese player, 100% Chinese sila, pero nakakapaglaro sa NBA. Yung mga taga-Europe, kung saan mga bansa sa Europe, 100% sila yung mga European, pero nakakapaglaro at sikat sa NBA. Sana maabot din natin yan. Kulang sa height. Actually, ang basketball ngayon, hindi lang height ang pinag-uusapan, talino talaga at galing eh. Kahit na mga 6'5", 6'2" lang, magmagaling ka, sisikat ka sa NBA. Ay ang mga Pilipino, marami na tayong Pilipinong 6'5", 6'2", 6'3", 6'7", meron pa nga 6'9" eh. Meron pa nga 7-footer tayo, di ba? Marami lang kulang kaya tayo di makapasok sa NBA. Meron bang discrimination? O dahil kulang pala talaga yung lakas ng loob at tuhod, galing, utak. Kasi lahat yan gagana pag nasa basketball. Hindi pwedeng taas lang, laki lang. Kailangan lahat ng parte ng katawan mo ay makakasabay ka sa galawang pisikal sa NBA. Ayan ha, please like and share. Ingat lang po tayo kung sino ang inyong kinakampihan dyan. Okay lang yan. Kahit sino, entertainment lang.